So good morning mga ka-auto, kamusta kayo? Ngayong araw may nakita akong unit ulit dito sa showroom. Ang daming unit talaga dito. So nakita ko, i-review natin. Ito yung kalaban ng... Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po yung channel namin. Pakiclick po yung bell button para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload namin. Then, simulan natin yung video na yan after ng intro na to. So ayun nga mga ka-auto, ang tagal ng uniform ko, hindi pa nagagawa. So ngayon, nakaganto pa rin ako, makikita nyo. Pero by tomorrow o sa isang araw, pag nag-review ulit ako, naka-uniform na ako. Kasi tahina yung uniform. Sabi ng mananahe kanina, pinuntahan ko, mamayang hapon daw o kaya bukas ng umaga. So tignan natin, pag nakuha ko, mas maganda syempre, naka-uniform tayo ng Mitsubishi. Yan. So yun, ngayong araw, yun nga, may nakita ko magandang unit dito sa showroom na kalaban ng Stargazer. Alam nyo na, walang iba kundi ang Expander. Pero yung nandito sa showroom ay Expander Cross na 2-tone. Ito yung top of the line. So ikutan natin, bakit nga ba mahigpit na kalaban to ng Stargazer, ng Veloz at ng Avanza. So let's go, simulan natin. So simulan natin sa gulong. Ang size ng gulong nito ay 205/55 R17 na 2-tone. So 5 holes. Ayan, ganda ng mugs. Bridgestone yung tire na nakalagay dito sa stock. Ganda, no? Then ito, makikita nyo na rin dito yung slim black fender dito sa side, sa gulong niya. Yan. So puntahan natin yung ilaw. Ito, yung ilaw niya, ito yung daytime running light niya. Yan. Then ito yung headlamp niya, naka projector type na T-shape. Then ito yung fog light niya. Ay, LED lang pala. LED lang pala yung headlamp niya na T-shape. Then ito yung fog light, ganun din, LED lang din.
Hindi siya naka-projector type. Then ito yung mukha. Laki ng logo ng Mitsubishi, no? So tignan natin yung engine. Pasukin natin yung makina. Alamin natin yung specs nito. Ito pala, kaya pala mahigpit na kalaban to ng Avanza at ng Stargazer. So tignan natin. Tipid din daw kasi ang expander natin. So mga ka-auto, comment naman below kung gaano nga ba katipid ang expander. Yan. So ito yung makina ng expander natin. Ganito naman lahat ng makina ng expander. So pantay-pantay. Ang engine niya ay 1.5 liter, 4-cylinder inline, 16 valve DOHC Vivec gasoline. Ang code nito ay 4A91. Yun yung engine niya. Meron na tong maximum output na 104.5 at 6,000 RPM. Meron na tong maximum torque na 141 Newton meter at 4,000 RPM. So yun, 4 speed sa automatic, 5 speed naman sa manual. So yun yung engine specs nito. So punta naman tayo sa side, mga ka-auto. So dito na tayo sa side. Puntahan muna natin yung suspension sa harap. Ang front suspension nito ay MacPherson strut with coil spring and stabilizer. Sa likod naman, ang suspension nito, ang rear suspension nito ay torsion beam with side fender. Ito, yan, na black and silver. And ito, yung roof rail, pwedeng kargahan ng load. Unlike sa Stargazer na hindi nyo pwedeng lagyan ng load yung roof rail. So smart entry ang pagpasok sa Stargazer. Then puntahan natin yung expander. Smart entry ang pagpasok. Smart entry ang pagpasok sa expander natin. So puntahan natin ang loob. So yan, dito na sa loob. Ito yung legroom nya. Yan. Then ito may lagayan ng kung ano-ano. Pwedeng cards, pwedeng coins, yan, pwede yan dito. Then black finish na rin yung dashboard nya na may accent ng silver dito. Yan. So legroom, room height, ito naman. Ayan naman ang Toyota Taytay. So ito yung legroom nya. Room height pala, sorry. Ito yung room height, mataas. Sandangkal to. Higit isang dangkal. Ayan, no? So yun, mga ka-auto. Then punta naman tayo sa airbags nito. Meron tong airbag sa passenger side at sa driver side. Yan, dalawang airbags. Yan, dalawang airbags. Meron tayo sa passenger at meron tayo sa driver. So yun. Ito yung speaker niya. Lagayan ng water bottle. Ayun. Then punta naman tayo sa likod at ang mga amenities nito. So let's go. Exports. Next natin yan. Okay, dito na ako sa likod ng expander cross. Meron tayong makikitang dalawang USB dito na kung saan hindi ka na pwede makipag-agawan ng saksakan. Leather ang upuan na ginamit. Then meron tayong armrest dito. Ito. Kapag tatlo yung sasakay or dalawa pala, ito, hilahin mo lang to. So hilahin mo lang to. Yan, tapos teka, ulitin natin. Yun. Magiging armrest na siya. Tapos may dalawa pang cup holder kung dalawa lang kayo nakasakay dito sa likod. Pero kung tatlo, ibalik mo lang yan para maging
Third row. Yan. 60-40 nga pala ang hatian ng upuan dito sa likod. Kung paano mo siya itiklop. 60 sa kanan, 40 sa left. Then, ito yung air vent niya. Then, yung aircon knob. Ito. Yan. Yung ceiling niya ay kulay gray. Yan. Grip assist. Meron tayong grip assist sa likod. Dalawa. Meron tayong grip assist dito sa gitna. Dalawa. May grip assist dun sa unahan. Sa drive passenger side lang. Ayun. So, puntahan naman natin. Ay, sorry. Hindi ko pa pala nababanggit ang room height dito sa legroom. Ito ang legroom. Yan. Oh. Halos isang dangkal ko. Isang dangkal ko na pala. Hindi ko pa ina-adjust yan ha. Then ito naman yung room height. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung room height dito sa likod. Pero hindi pa siya nakasagad eh. Teka. Sagad nga natin. Yan. Oh, so inayos ko. Malaki pa. Sobra-sobra oh. Then ayusin natin tong. Teka. So yun, in-adjust na natin mga ka-auto. Tingnan nyo naman oh, kung gaano kaluwag. Oh. Halos isang dangkal na yung headroom ko. So ganito ang position ko nung in-adjust ko yung pinaka headrest nya. Yan. So nakarelax yung ulo ko. Then malaki yung space. Then ito, nakasagad na. Yung kabilang side ay hindi pa. So pag sinagad natin yan, ganun din yan. So puntahan naman natin yung likod. Pero teka, i-adjust ko muna. Kapag in-adjust ko kung gaano yung legroom, ito. Pag in-adjust ko, pag pwede pang push forward. So meron pang ganito. Yan. Pero kung hindi ko i-adjust, normal lang. Ito. Tapos puntahan natin sa likod kung gaano nga ba siya kaluwag mga ka-auto. So let's go. Para makapunta tayo sa likod mga ka-auto, one touch tumble. Ito sa side. Yan. So yun. Mabilis tayo makakapunta sa likod. Dahil nga sa one touch tumble net na meron ang expander. So ilapat lang natin itong upuan. Then ito. Oh, medyo masikip dito. Pero pwede nating i-adjust yan mga ka-auto. Hihilayin lang natin to. I-adjust natin to. Yun. So pwede na. Pero yung tuhod ko ay medyo masikip. Yan. Medyo masikip. Pero mga bata okay na to. Then teka, i-adjust ko tong headrest. Ito. Yan. Angat natin. So mga ka-auto, sa headrest, ayan, okay naman yung ulo ko. Pero yung legroom, ito, ayan, nakadikit na. Pero yun nga, pwede siyang i-forward. Teka, forward natin. Kasi maluwag pa dun sa harap eh. Teka, pakita ko sa inyo kapag naka-forward yun. So ayan, forward natin. Then adjust natin. Wait lang. So mga ka-auto, ito yung kapag finorward ko ito naman yung legroom dito sa second row, meron pa. Then punta tayo sa likod. Kung kapag finorward, kung gano'n nga ba kalaki. Ka-auto, nung finorward ko yung sa unahan, ito na yung legroom. So, di ba maluwag pa rin oh. Ayan oh. Oh, then ito yung room height. Andito ako sa likod ha. Andito ako mga ka-auto. Tapos maluwag yung room height ito. Then ito yung legroom. Yan. Ito meron pa tayo space dito na ganito. Kapag finorward ng konti sa unahan, pwede pala. Hindi pala siya ganun kasikip. Kasi kung i-forward mo, maluwag pa kasi yung sa gitna eh. Alam ko na, ang malaki pala dito, hindi yung third row, yung second row, kasi maluwag. So yun, may bago tayong tutunan ba tungkol sa expander.
Tapos yun pala, pwede siyang lumaban kay Stargazer. Maganda pa itsura, Mitsubishi pa, diba? Then meron tayo ditong armrest na may lagayan ng water bottle dito. Then meron din tayong charger dito na 12 volts. Ito. Yan, ayan. Then sa kabila, walang charger pero meron ding armrest na may lagayan din ng water bottle. So punta naman tayo sa likod. Alamin natin yung mga pwede. Ito pala, room lamp, hindi ko nasabi kanina. So ito ngayon. Ulitin ko ha. Dito ako sa, ayan, driver, second row. Then ito yung sa likod. Ito yung room height. Then ito pa yung legroom. Maluwag pa. So pwede pala siyang lumaban sa luwag ni Stargazer. Sa ni Avanza, ni Veloz. Ayan. Minove forward ko lang. Maluwag naman kasi yung second row. May space pa kung nakita nyo naman kanina. So punta tayo sa likod. Alamin natin yung pwede pa natin makita doon. Let's go. So ayan, one touch tumble tayo para mas mabilis tayo makaalis dito sa third row. So ayan. Ang luwag, mabilis, maluwag pala to kapag forward dun sa harap. So mas maluwag. Okay din. Hindi pala siya mas maluwag. Parehas pala halos sila ng sukat ng Stargazer. So ito yung ilaw niya, T-shape din. Yan. Then meron tayong camera. Ito. Pero wala tayong backup sensor. Yan. May rear skirt tayo. Ito. Then third brake light. Spoiler with third brake light. Ito. Then ang antenna natin ay shark fin antenna na. So okay na. Okay na palang expander. Maganda pa. Maganda yung cross. Diba? Ngayon nakikita na natin yung difference ng Avanza, Stargazer at expander. So paano ba natin to i-park? Diba? Ano bang size ito? Paano ba natin siya i-park? Yan. So alamin natin yung size nito. Ang size nito mga ka-auto, ang overall length niya ay 4,595. Yung overall width niya is 1,790 mm ha. Millimeter yung pinag-uusapan natin. Then yung height niya is 1,750. So okay pa rin. Yung ground clearance niya 225. Yung wheelbase niya ay 2,775. Malapad din, tapos mataas. So parang Innova, ganon, yan. Mas mataas to kay Stargazer. So alam na natin yung dimension kung paano siya ipapark. Alamin naman natin ang paborito ng lahat, ang driver's side. So smart entry nga pagpasok dito. Then pagpasok natin, meron tayong lock dito para sa pinto. Then yung joystick andito. Ito, left and right. Then meron tayong foldable side mirror dito. Traction control, ito. Yan. So dito na tayo sa manibela ng expander. Si expander, ang adjust niya dito ay dito. Yan. Yun yung adjust niya. O yan, diba? Sa side, hindi siya sa baba. So dito na ako sa manibela ng expander. Tilt up and down and telescopic yung pag-adjust ng manibela niya. So tilt up and down, then telescopic. Hindi siya kaya ng isang kamay. So dalawang kamay dapat. Pakita ko. So yan. So yun, tilt up and down, then telescopic. So yun yung pag-adjust ng manibela ng expander. So ayan, dito na tayo sa manibela. Dito yung mga buttons para sa volume,
Then sa kanan naman, buttons dito para sa instrument cluster. Nakabalot pa, ano. Ayos. So yan. Then dito 7-inch monitor yung meron si expander. Meron na tong SmartLink, meron na siyang Apple CarPlay, Android Auto, USB FM, AM. Yon. So push start engine na expander cross natin. Ito, diyan nakalagay. Then yung aircon, ito yung control. Bago to ah. Ito yung control ng aircon. Yan. Then temperature, ito. Galing ah. Pababa pataas. Then ito naman, kung saan, kung ano yung gusto mong mode. Halimbawa cool, ito yung cool. Yan. Ito yung mga buttons para sa AC. Then mode. Yan. Then dito meron tayong USB charger. Then meron din tayong card charger dito. Lagayan ng coins, ito. Tapos shift knob natin, park, neutral, park, reverse, neutral, drive to and low. Then meron tayong electronic parking brake, ito, with auto hold. Then dalawang lagayan ng cup holder at meron tayong malaking center console, ito. Blue box, ito, lagayan ng dokumento. Ayan. So yun mga ka-auto, nasabi ko na sa inyo yung exterior, headlight, engine, interior, then head unit natin. Punta naman tayo sa specs. Meron tong hill start assist, traction control, ABS, then yung reverse camera. So yun yung mga safety features ng expander. Nakita nyo naman yung ganda ng itsura niya. Then yung presyo niya ay 1,356,000. So yun. Hindi pala natin nakita yung likod. Mamaya pakita ko sa inyo mga ka-auto after nila. Then pakita ko sa inyo yung likod natin. So ito na mga ka-auto, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Ayan. Ito yung sa trunk. Yan, medyo malaki pa siya. Then ito yung lagayan ng mga shoes na pwedeng, ng mga ayaw nyo makita. Yan, may tray dito. Then ito yung spare tire na yung para maibaba nyo yung spare tire na to. Wait lang. Yan. So yung knob na yan, yung tornilyo na yan, pipihitin nyo lang para bumaba ang spare tire. So yan, yan yung likod ng expander natin. Ito naman ang spare tire. So ayun, wala nang utang sa inyo. Baka may nakalimutan, comment nyo lang. So balik tayo. So ayun mga ka-auto, na-review ko na lahat, pati spare tire, napakita ko sa inyo. Wala nang utang sa inyo. Kung meron man, balikan natin dito. Nandito lang naman tong expander na to. So ang presyo nito is 1,356,000. Ayun, talagang lumalaban siya, kalaban siya ng Stargazer, ng Veloz, ng Avanza. Yan. So nakita nyo naman yung mukha ng expander, maganda talaga. So ayun, Mitsubishi pa. Naglalaban yan si Toyota sa si Mitsubishi pagdating sa parts, available lagi pagdating sa forma. Ayan. So ayun mga ka-auto, maraming salamat po. Nakapag-vlog ulit tayo ngayong araw. Bukas ulit, naka-uniform na ako, malamang yan. So sana samahan nyo po kami sa lahat ng vlog namin. Sa lahat ng mga kaibigan natin dyan na subscriber dati, naging kaibigan ngayon, shoutout po. Sa lahat ng OFW, mag-ingat po kayong lahat dyan. Lalo na kanila Sir Nigel Bergamento, kay Sir Henry Tamano Jr., kay dami, sorry, na blackout lang ako, pero ang dami kong pwedeng banggitin ng OFW na kaibigan natin. So ayan,
So maraming salamat mga ka-auto. Samahan nyo kami sa lahat ng videos namin, sa lahat ng vlog namin. Sana po wag nyo skip yung ads. I-share nyo sa mga tropa nyo, sa mga kakilala nyo yung page namin, yung channel namin. So sana po huwag nyo skip yung ads. Malaking tulong po yun sa amin. Maraming salamat po. Kapag may kailangan kayo ng expander, bibigyan ko kayo ng magandang promo mga ka-auto. Medyo mababa yung promo namin dito. So kapag kailangan nyo ng expander, ay dito na kayo kumuha sa akin sa Mitsubishi Taytay. So yun nga, maraming salamat mga ka-auto. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na araw. God bless po sa atin lahat. Mag-iingat po tayong lahat. Next vlog, X-Force or L300. Yan, L300, Triton, yan, isa-isay natin yan. Mas maraming unit dito na pwedeng nating i-vlog araw-araw. So God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Bye!